Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-20 ng Marso, ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 42. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo sasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat ayaw niyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig niyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan, narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan niyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa niyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay mula kay Brother Paulo Fresnoza ng Hand of the Sower Catholic Community. Tama na sa kasalanan. Angkinin natin ang pangangaral ni Jesus, nang sa ganon, ang mensahe ng pagninilay na ito ay hindi malayo sa puso ng katuruan niya. Sinabi ni Jesus sa mga Kristiyanong sumasampalataya sa Kanya, "Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad." Kung tayo ay mananampalataya na lugmok pa din sa kasalanan, kapatid, tama na. Nais ng Diyos na makalaya na tayo sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Nakakalungkot dahil madami pating mananampalataya ang hindi malaya at alipin pa din sa kasalanan. Huwag tayong magbigay ng lousy excuse na, tao lang Ganyan ang palusot at kahangalan ng mga mananampalatayang mas malakas pa din ang pagsunod sa sariling kalooban kaysa sa banal na kalooban ng Diyos. Mga mananampalatayang hindi maalis ang kasalukuyang pasanin ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sa kabila nito'y patuloy na nagdaragdag ng kasalanan. Pagkatapos magkakasala na naman. Niloloko ang sarili sa pag-aakalang mas madaling mabubuhat ang mas mabigat na pasanin sa patuloy na pagdadagdag dito. Tama na, gaya ng mga Hudyo sa Ebanghelyo na pinapatay si Jesus, pinapatay din natin si Jesus tuwing tayo'y nagkakasala. Kung buhay siya sa ating puso, mahihiya tayong gumawa ng kasalanan. Kasalanan na pumapatay sa ating Panginoon. Tama na. Kung ang Diyos ang ating Ama,
Ibigin natin si Jesus higit sa ating sarili sapagkat siya'y nagmula at dumating mula sa Diyos Ama. Hindi tayo narito para sundin ang layaw ng pagkatao natin. Sinugo tayo ng Diyos upang maging Kanya. Manalangin tayo. O Diyos ko, nais kong makalaya. Tulungan po ninyo ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.